Praise God. Makakaupo na po tayo, praise God po, sa pagkabasa ng salita ng Panginoon sa mga umagang ito. Amen. Ano po? So pinamagatan. So ang dami pong revelation ng Lord. Amen. Ano po sa inyong lingkod. Pero kahapon lang na bago ulit. Amen. Ano po? So sabi niya po dito, so God will never withhold the good things, ano po, what is due to sa kanyang mga anak, sa kanyang mga lingkod. Ano po, hindi po ito wini-withhold ng Panginoon. Ano po, hindi niya ito ipagkakait. Sabi niya nga, ano po, siya po ay isang mabuti, ano po, mabuting ama. Amen. Kung ang mga tao rito, ano po, ang mga magulang na marunong mag-isip ng magandang bagay para sa kanilang mga anak, how much more ang ating Ama na nasa langit. He cannot, ano po, withhold, ano po, what is due to us. Amen, ano po. So, hindi po ito wini-withhold ng Panginoon at hindi madamot ang Panginoon sa bagay na ito. Amen. So, dito po, sabi po dito ng babaeng ito, if I touch, sabi nito, kung mahahawakan ko lamang, sabi niya, kung mahahawakan ko lamang ang laylayan, ano po, ng damit ng Panginoong Hesus, ay gagaling na ako. Alam mo po ba yung pakiramdam na desperado ka na? Desperate ka. Amen. Hindi lang doon sa sitwasyon mo, kundi desperate ka na makalaya doon sa sitwasyon mo. Desperate ka na maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Matanggap yung sinabi niya. Ano po, kasi I do believe, ano po, na talaga lahat tayo dito, alam natin kung paano nagpakilala individual sa atin ng Panginoon. I do believe kung paano tayo pinagaling ng Panginoon. At itong babaeng ito, ano po, maaari siya na sunod sa Panginoon. Ano po, alam niya na, ano po, nagpapagaling ang Panginoon. Pero ano po, problema, ano po, dahil makikita natin dito, no, basahin natin dito. Sabi nga dyan, ano po, habang sila, naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae, 12 taon nang dinudugo, hinawakan ang laylayan ng kanyang damit. Ano po, so hinawakan niya, so maabot ko lang, madampi ko lang, panigurado, gagaling ako. Alam niyo po, in the presence of the Lord, there's a healing. There's a presence of the Lord, there's a joy. Ano po, kasi sabi nga ng Korinto, kung nasaan ang espiritu ng Panginoon, nandun ang kalayahan. The presence of the Lord is a healing. There's a joy. Ano po, there's a strength. Ano po, there's a hope. Ano po, kaya nga itong babaeng ito, ano po, makikita natin kung paano siya nakipag-agawan, paano siya nagpumilit. In the crowd moment, ano po, this is my last chance. Wala na yung mga resources ko, Lord. Ubus na yung aking lakas. Ubus na yung panahon ko. Ubus na yung, ito nasa puso ng babae. Ubus na yung mga pera ko. Wala na akong natira sa akin. This is my last hope. This is my last chance. Dahil hindi ko na alam kung daraan ka pa dito sa lugar na ito. Ano po, siksikan ng mga tao dyan. That time, kung mababasa niyo po yung senaryo na yan. Siksikan sila dyan. Amen? At kung mapapalapit ka sa Panginoon, amen, ano po, pinagpala ka na. Pero dito, amen, ano po, iilan sa atin na siksikan, iilan sa atin, ano po, yung nagpupumilit, pilitin ang sarili, Lord, kailangan ko matin sa panambahan, kailangan ko mag-worship sa iyo, kailangan ko magpanambahan, kailangan ko magpuri sa iyo. Sino ang may pusong ganito? Amen? Kailangan ko i-commit. Kailangan mo akong makita sa iyong santuaryo. Sa pananalangin, Lord, kailangan kita makausap. Sa pagme-meditate, Lord, katagpuin mo ko. Ayoko masayang ang oras na ito, yamang inilaan ko sa iyo ito. Amen? So, wag tayo, itong babaeng to nagpumilit, gumawa siya ng paraan, ano po. And I praise God sa mga kapatid na taga, ang lalayo-layo, pumupunta pa rito, ano po. Talaga nagpupumilit, pumunta sa sanktuaryo ng Panginoon. Amen? Dahil sa ganitong paraan, napaparangalan ng Diyos. Amen? Sa ganitong paraan, ano po, napaparangalan, nag-glorify sa atin si Lord. At hindi ito sa pamamagitan lagi ng ating mga lakas o kaisipan. Ano po, ito sa pamamagitan ng habag at biyaya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na siya nagtutulak sa atin para manambahan. Amen? Kaya nga magpasalamat tayo. Lord, salamat! Nakarating ako sa iyong sanktuaryo. Salamat, Panginoon. Binigyan mo ko ng pagkakataon. Ano sa Old Testament, alam niyo po ba, ang mga nakakapasok lang sa templo yung mga priests.
mga ordinaryong katulad natin, hindi tayo basta-basta. Pero ngayon, grabe ang habag at biyaya ng Diyos. Amen. So sabi po dyan, ano po, hirap na ang babaeng ito. Sabi niya, hirap na. Kasama rin doon ang isang babae 12 taong dinudugo. Hirap na siya sa sakit na iyon. Marami ng doktor ang sumuri sa kanya, naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot. Ngunit hindi pa rin siya gumaling, sa halip. Lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Amen. Kapag pipilitin mo, ano po, pipilitin mo lahat ng makakaya mo, hindi ka obra sa Panginoon. Pipilitin mo yung mga resources mo. Kasi ayun, yung nangyari sa babaeng ito, talagang may resources pa ako. Ano po, maari na hindi niya pa na ano na, kailangan, kasi sinabi niya, di ba, naubos na lahat ng kanyang pananalapi. Ano po ang nangyari ito? Mas lalo pa lumala ang kanyang sitwasyon. The more tayo nagpupumilit sa ating mga sariling kakayahan, the more natin ginagamit ating mga resources, the more natin matatagpuan, wala pala yan sa harapan ng Panginoon. Ano po? Sa halip, ano po, lumalala pa yung kaso. Lumalala pa yung senaryo sa buhay natin. Amen? Yung babae niya, ano talaga, ginamit niya na lahat eh. The same with us. Hindi tayo makapagmalaki sa Panginoon. Kung sasabihin natin, kaya natin ating sarili. Kaya ko pa Lord. Pero ang totoo, hanggang saan? Ano po, tinitignan tayo ng Panginoon na, anak, hanggang saan ka ganyan? Hanggang saan mo ipagyayabang sa akin ang lakas mo? Hanggang saan mo ipagyayabang sa akin, ipaparada mo yung mga ano? Eh, dito, lalo lang lalala ang sitwasyon. Akala natin, may nagagawa tayo, pero ang totoo, ano po, wala. Dahil magkakaroon lamang, tandaan natin, magkakaroon lamang po ng lunas ang lahat ng sitwasyon sa ating buhay kapag tayo lumapit sa Diyos. This is the only key. Kaya nga itong babaeng ito, wala na siya, ito yung last resources niya. Nakakalungkot, last resources ang Panginoon. Amen? Kasi makikita natin dito, lalong lumala, ano po yung sitwasyon ng babae. Nabalitaan niya tungkol kay Jesus, kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa malapit sa likuran ni Jesus at tinipo ang damit. Sapagkat iniisip niya, mahipo ko lamang ang damit. Ano po, gagaling na ako. Lord, maranasan man, makita ko lang po, makita ko yung sinasabi mo, ano po. Parang ito yung sinasabi niya na, ito na yung last hope ko kasi hindi ko na alam kasi ang Panginoon hindi siya nag-i-stay. Nagmi-ministeryo siya, nandito siya sa lupa. So ito na yung pagkakataon niya. Parang si Zacchaeus, di po ba? Si Zacchaeus talagang umakyat ba siya sa puno ng sycamore para lang ano po, magpapansin sa Panginoon. Ano sabi kanina? Magpapansin tayo sa Panginoon. So paano tayo nagpapapansin? Sinuhin po natin at saliksikin natin ang ating puso. Paano ko ba nabibigyan ng kapurihan ng Diyos? Lumilipas ang araw, ano po, nag-glorify ko kaya si Lord? Lumilipas, nababawasan ang buhay ko, napangiti ko kaya si Lord? Ano po? Kaya si Zacchaeus talagang Lord, hindi ako, talagang akit siya doon, gumawa siya ng paraan para, ba't nandiyan na? Ay, asa na kuya? Ba't nawala ka na kuya? Kuya, pakibalik po ako. Sige. Okay. Ayun, so siksikan niya, sabi niya sa 29, no, agad namang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya magaling na siya. Naramdaman niya man ni Jesus may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya bumaling siya agad sa mga tao, nagtanong, sino ang humipo sa aking damit? Nagsisiksikan sa paligid ninyo, bakit ninyo tinatanong kung sino humipo sa inyong damit? Sabi po na isa sa mga disipulo ng Panginoon. Amen. Next na tayo po yan. Sa 29 na tayo. Subalit patuloy na lumingin si Jesus sa paghahanap na kung sino humipo sa damit niya. Palibay siya alam ng babae ang nangyari, kaya siya nanginginig na sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinaabot ang buong katotohanan. Subalit sa kanya sinabi ni Jesus, anak, pinagaling ka na iyong pananampalataya, umuwi ka na at ipinatag mo ang iyong kalooban, ikaw ay magaling na. Amen. Alam na, actually, kilala naman ng Panginoong Jesus kung sino yun. God is all-knowing God. At alam niya rin, ano po, at sinadya ng Panginoon, dumaan doon. Amen.
Dahil alam niya, ano po, meron dong babae, meron isang may anak niya doon na nangangailangan sa kanya. Ano po, nangangailangan sa kanya. Amen, ano po. Hindi naman tinanong ng Panginoong Hesus, ano po, hindi niya naman sinabi na hindi niya alam talaga. Amen, ano po, hindi niya alam kung sino yun. Pero to confirm, ano po, yung faith na meron doon sa babae. Ano po, sabi ng Panginoon ano po sa babae, anak, magaling ka na, anak, lakasan mo ang loob mo. Tama yung pananampalataya ng pinangahawakan mo sa akin. To confirm, ano po, yun po yung sinabi ng Panginoong Hesus. As I meditate it, ano po, kaya nga nanginginig sa takot yung babae. Kasi bakit? Ganun, baka kung ano nangyari, baka may nagawa akong krimen, baka ganun ang tingin niya sa sarili niya, kaya takot na takot siya. Alam niyo sa Old Testament, pag may nagagawa kang krimen, ano po, babatuhin ka hanggang sa mamatay ka. Pangangalunya, pag nagdakaw ka naman, babayaran mo pa yun kung ilan yung ninakaw mo. Pag hindi naman pwede, ayon sa kanyang kustodya, ano po, ikukulong ka, isasama pa yun, di ba? Kaya napakaganda mabatin kayo ng amana. Ano po? So, ganun. So, takot na takot siya dahil hindi niya alam kung paano niya isisecure ang sarili niya. Amen? Magaling na ako kasi naramdaman niya mismo sa sarili niya. Ano po? Kaya nga, ano po, nakita natin kung paano nag-respond, kung paano kumilos yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay according to the faith ng babaeng ito. So, bawat senaryo natin, amen, ano po, minsan, sige, parang ano lang, no, sige, maghanap ng trabaho, sige, hanap ka ng hanap, ano, pagod lang na napapala, ano po, sayang sa oras, sakit pa sa ulo, amen, ano po, pero ano po, pagka si Lord kasi ang nagbigay, ano po, ng pagkakataon. Sabi nga, when God is open the door, no one can shut. So, walang makakapagsara nito. Amen. Kaya patuloy natin hanapin, ano po, kaya nga dito, ito na yung pagkakataon, ito na yung bukas na pintuan na pinagkaloob sa babae. Hindi ko sasayangin ito, kasi hindi niya na alam kung meron pang bukas. Kasi with us, paano tayo nabubuhay, paano natin tinitignan, Lord, ang araw na ito gusto ko, itong araw na ito may magawa ako para sa kapurihan mo. Hindi ko sasayangin ang oras, ang trabaho, hindi ako mabubuhay lamang sa trabaho, amen, ano po. Pero hahanapin ko kung ano yung bagay na makapagbigay sa iyo ng kapurihan. Amen? Kapag ganito ang puso ng isang tao, amen, ano po, nag-glorify si Lord. Kaya nga alam mo, sabi ni Lord, ano po sa mga disipulo, huwag niyong pagbawalan lumapit sa akin ng mga bata. Bakit? Kasi ang mga bata, ano po, nagpapapansin ang mga bata, ano po, gumagawa ng paraan para mapangiti ang kanilang magulang. Ganito po ang puso na hinahanap ng Panginoon. Hindi po isip bata. Amen? Ano pag-isip bata, ano po, masyado pa siyang, sensitive. Ano po, kaya nga sabi po dyan, ano po, dito nakikita natin, ano po, kung paano, ano po, sabi ni Lord, ipanatag mo, anak, ang kalooban mo. Sabi niya, ipinatag mo. Amen. I am your peace. Ano po? I am your healer. Ano po? So, pag nagsalita ang Panginoon, ano po, at ito'y natanggap mo, ano po, magalak ka. Dahil ano po, dahil kumilos ang Panginoon. Amen. Kaya lang kung minsan, hindi natin nare-recognize everyday ng ating buhay, Lord, ito kayang araw na ito, paano kaya kita mag-glorify? Amen. Mag-isip ka kung paano mo gagawin na mapangiti mo si Lord sa bawat araw ng buhay mo. Kahit sa simpleng pagsasalita, pag-awit, paghim, nag-glorify si Lord. Alam niyo po, kahit yung ginagamit niyo yung bibig niyo, amen, ano po, para sa kapurihan ni Lord, nag-glorify siya dyan. Amen, ano po. Kaya nga, we must be watch out, ano po, sa lahat na lalabas sa ating bibig. Huwag gamitin ito para sa mga hindi kapuri-puri sa Panginoon. Amen. So dito po, kaya nga dito sabi po rito, ano makituturo sa atin? Ayan ang Roma. So, kaya dito sabi rin, hindi lamang ikigalak din natin ang mga kahirapang tinitiis, ano po, bilang lingkod dapat nauunawaan. Kasi itong babaeng ito, hindi lang dahil sa naubos ng kanyang mga resources, pero makikita rin natin yung dinanas niya, nahirap. Alam mo yung, kumbaga parang isang kumpulan na maraming tao, makikipagsiksikan ka.
gagamit ka doon ng lakas. Eh, may sitwasyon ka pang itong babae ito, dinudugo pa siya. O, ano na yung magiging boses niya doon sa karamihan? Pero tandaan natin, ang paglapit sa Panginoon, is sacrificial. Nagsasacrifice tayo, binibigay natin oras natin, katulad nito, sabi nga din, tinitiis, bilang mga lingkod ng Panginoon, tinuturuan ng Panginoon, dapat natin maunawaan, ikagalak natin ang kahirapang tinitiis dahil alam natin ito ay nagbubunga ng pagtataga. May nabuo doon sa babae na katatagan. May nabuo doon na relasyon niya sa Panginoon. Amen. Kaya nga sabi at ang pagtataga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan naman nagbubunga ng pag-asa. Ito yung pinanghawakan niya. This is my last hope. At hindi ko na alam kung kailan ko pa maririnig o dadaan ang Panginoong Hesus. Hindi ko na alam kung kailan ko pa maririnig muli ang tinig na iyon na sinabi niya, yes, pinagaling kita. Be at peace. Hindi ka nag-iisa. So, dito po, sabi po, at hindi tayo binigo sa pag-asang ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ibinuha sa atin mga puso sa pamamagitan ng Santong Espiritong pinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya nga hindi tayo nag-iisa. Amen, Kaya kung ano man yung mga dinaranas natin sa buhay, amen, lagi, hindi talaga natin kaya, mga kapatid. Kaya lagi tayo lumapit sa Panginoon, humingi tayo ng kalakasan, humingi tayo ng wisdom. Lord, paano ko kikilos sa sitwasyong ito? Katulad ng babae, I do believe, hindi lang siya basta-basta lalapit lang. I do believe, nagpray yan. Nagpray siya na nagpray hanggang sa dumating ang pagkakataon niya. Pinuno niya ng panalangin ang araw na mamit niya ang Panginoong Hesus. Pinuno niya ng panalangin ng pag-iyak, dahil ito nilang last resources na meron siya. Bisa dumarating po talaga sa buhay natin, na lahat, mawawala sa atin ang lahat ng kakayahan natin, lahat ng inaasahan natin para mapatunayan natin na si Lord lang ang merong ng lahat ng kailangan natin. Lakas, financial, trabaho, relationship, lahat yan buhat sa Panginoon. Kaya kung nauunawaan natin ang lahat ng ito ay buhat sa Panginoon, bakit hindi tayo lumapit sa Kanya? Amen? Gusto mo ng kagalingan, lapit sa Panginoon, pero be sure, talaga sinisik mo si Lord. Kasi ito yung nangyari sa babae, talaga sinisik niya si Lord. Alam mo, during the praise and worship natin dyan, pwede kumilos ang Panginoon, hindi natin malilimitahan ng Panginoon. May pinagdaraanan ka, idulog mo sa Panginoon, lapit mo. Kung di ka makapanalangin doon sa kwarto nyo, dahil marami yung kasama doon at maingay, kapag nandito kayo sa church, samantalahin nyo. Samantalahin nyo ang pagkakataon. Amen? So, I do believe talagang nandun yung kanyang prayer, nandun yung kanyang pagsusumikap. Pero minsan, amen, ang pinaka where is the conviction? Nasaan yung conviction natin? Amen. Ito kasi ang pinaka, isa sa pinaka laging kalaban ng isang tao, yung conviction. Amen. Yung conviction na kung saan, amen, sinuri ko ba talaga ang puso ko? Sinuri ko ba talaga ang puso ko? Tama kaya itong ginagawa ko? Tama kaya itong dinidesisyonan ko? Tama kaya itong prinsipyo ko? Alam niyo, pagka kilala niyo si Lord, kahit yung mga prinsipyo natin sa buhay, napapalitan yan. So, lagi mo isik, yung conviction. Lagi mo isik si Lord. Tandaan natin, hindi tayo nabubuhay para sa atin lang. Hindi tayo nabubuhay para magtrabaho, kumain, matulog, kausapin ng pamilya, pumasok sa trabaho. Hindi lamang po dyan, mga kapatid. Tayo ay naririto, we are the salt and the light of this world. Mabuhay tayo para sa Panginoon. Amen. Sabi po din, if you listen carefully, sabi ng Panginoon, if you listen carefully to the voice of the Lord your God and do what is right to His sight, give ear to His commandments and keep all His decree. I will put none of this disease on you which I brought on the Egyptian,
For I am the Lord who heals you. Amen? Pero ang kondisyon, sabi ni Lord, nakikinig ka ba sa akin? Sumusunod ka ba sa mga sinasabi ko sa iyo? Sabi po dyan. Sabi niya, if you are listen carefully, hindi ka lang nakinig, kundi may carefully, ibig sabihin, alamin mong mainam, alamin mo talaga kung ano yung nais talaga ng Panginoon. Sabi diyan, ano po, if you are listen carefully, ano po, so taimtim mong dinggin, ano po, unawain ang naririnig mo buhat sa Panginoon. Yan ba ay tinig ng Diyos o tinig mo? Amen? Alam niyo po ba, marami tayong naririnig. Hindi lang ang tinig natin, ang tinig ng sanlibutan. Sa sanlibutan, ang mga tinig dyan, ano po, pinag-aralan na sa module 2. Social media, ano po, Facebook, lahat yan. Tinig pa ng kapitbahay, tinig pa ng mga boss mo, marami po yan. Kaya kasabi ni Lord, you have to consecrate yourself. Pumunta ka sa isang lugar na tayong dalawa lang ang mag-uusap. Sabi niya, listen carefully to me. Hindi ka lang magpipray, dapat magbabasa ka rin ng Biblia. Dahil sa Biblia, nakikipag-usap ang Diyos. Amen? Sabi po diyan, at hindi nyo na mararanasan, at hindi ko ipaparanas sa iyo mga pinaranas ko sa Egyptian. Amen? Hindi ko kayo padadalahan ng salot. Pero kapag matigas ang puso natin, ano po, may sarili tayong buhay. Ayaw nating makinig, ayaw nating makipag-coordinate sa Panginoon. Well, sabi ng Panginoon, ano po, yung mga naranasan ng mga salot sa Egypt, mararanasan ng bawat isa. God is a just God. Amen. Alam natin ang Diyos natin, ano po, mapagmahal, pero siya ay makatarungan. He is the righteous God. Kung ang Panginoong Hesus ay hindi na-spare para tubusin tayo, hindi na-spare sa kamatayan para tubusin ang bawat isa. Amen. Tayo rin po, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin may consequence ito sa Panginoon. Sa atin. Lahat ito. Mabuti man ito, masama man ito, amen, ano po, lahat yan, ipagsusulit natin. Ang malungkot nito, amen, ano po, pag dumantong tayo doon sa dulo, na wala ng pagkakataon para magsisi. Itong babaeng ito, itong taong ito, hindi siya humantong, ano po, sa panahon na hindi niya na maranasan, ano po, yung ginawa ng Panginoon. Kaya nga sabi, desperado siya, this is my last hope. Nakipagsiksikan, ano po, siguro tiniis pa yung gutom, dahil ano, bakit? Ilang yun eh. Maraming nagmi-ministeryo ang Panginoon, dumaan sa lugar na yun. Ano po, hindi ka naman basta-basta makakalapin during that time, na senaryo na yan, sa Panginoon ang gusto mo lang. Mag-e-exert ka ng effort. Amen? So sabi po dyan, kaya nga nasaan ang conviction, narinig mo ba ang sinabi ng Panginoon? Sinusunod mo ba yung mga sinasabi niya sa iyo? O nakikipagkiskisan tayo? Amen? Alam mo, ang hirap po sa panahon, ano po, na dumating ang panahon, sabi ni Lord, ano, dahil sa katigasan ng ulo nyo, ano po, sige, magsipaglayaw kayo, darating ang panahon, kahit tumawag kayo sa akin, hindi ko na kayo diringgin. Nakasulat po yan sa Biblia. Amen? Yun ang pinakamahirap na mangyayari sa atin. Kaya habang may pagkakataon, na binibigyan tayo ng Panginoon, gumawa at tumawag tayo. Sumunod tayo. Amen? Hindi tayo makakapagmalaki sa Panginoon. Ano po, kahabag-habag tayo. Dahil isang click lang ng Panginoon, isang sabi lang ng Panginoon, ganyan lang ang buhay mo, ganyan ka na lang, wala ka nang magagawa. Pag sinabi ng Panginoon, ang ganyan na lang, alala ko lang, anong patalasas, alala ko lang, anak, ganyan ka na lang sa trabaho mo na yan. So nagulat ako, alatul. After the Pentecost, praise and worship ng Pentecost, ano po, ilang araw lang, ano po, agad-agad. Akala ko nga August, bigla naging July. So ang bilis ng pangyayari, pero nakita ko, si Lord to. Ano po, itinitest niya yung puso ko. Kasi during that time, ano po talagang, mga kapatid talaga na filled, ano po ng Holy Spirit, talaga na puspos ang bawat isa. Sino yung mga umatin? Kaya nga, wag niyong palalagpasin. Kapag meron tayo ritong praise and worship,
Kahit yan na praise and worship, tapos Pentecost Day, grabe, ang bilis ang pangyayari, pero nakita ko yung pagsama sa akin ng Panginoon. God holds my heart. Amen? So, ang pinakamaganda rito, ano po, itong babaeng ito, balik tayo doon, hindi siya nagpatumpik-tumpik. Hindi siya nagmatigas. Nakakalungkot nga kasi wala na siya lahat ng meron siya eh. Wala na yung mga ari-arian. Sabi nga po, di ba, nabasa natin na ubus sa lahat. Huwag na natin hintayin yun at baka naman hindi na rin natin abutan. Nakikilo sa atin ng Panginoon. At bigla tayo mawala sa mundo. Huwag din naman natin hayaan na maging matigas ang ating puso. Amen? Kasi sabi ni Lord, po, hinayaan ko na sila dahil sa katigasan ng kanilang puso. Sabi ng Romans. Diba Romans 2? Hindi nyo ba alam? Binibigyan lang kayo ng pagkakataon ng Panginoon. Pero wag natin hayaan wag natin hayaan ano po na lumipas, ano po na maging matigas ang ating puso. Amen. Magsasuffer tayo dyan mga kapatid. Sabi po dyan. Amen. Kaya nga sabi po sa atin ng Panginoon, where's the conviction? Ang tanong dito, ano po, may naghahanap pa ba sa Panginoon? Amen, ano po. Madalas ang mga tao ay nahanap ang Diyos kapag nandun sila sa peak moment ng kanilang buhay. Pero pag masaya sila, hindi nila hinahanap ang Diyos. Amen. Kaya nga sabi, good times and bad times, praise the Lord. Dapat lagi natin hinahanap si Lord. Ano po, alam niyo po, ang likod at nag-umapaw po yung kagalakan ko. Amen. Dahil sabi ko nga, Lord, na-excite ako na sumahod. Gusto ko i-share kay Lord. Lord, yung joy na meron ako, gusto ko i-share sa iyo. Pero ang totoo nun, ano po, kaya sabi ko, nakakayak ganito pala. Kasi nung nakakilala ko kay Lord, nagtatrabaho na ako. Amen. Kasi yung first fruit ko, di ko pa kilala si Lord eh. Pero ito, kilala ko na si Lord. Ganito pala yung pakiramdam, nakakaiyak. Alam mo yung nag-uumapaw yung kagalakan mo. Lord, salamat kasi binigyan mo ko ng pagkakataon. Hindi ito dahil nagtrabaho ko, napagod ako, hindi. Siya ang nagbigay ng pagkakataon. Kaya nga pag binibigyan kayo ng pagkakataon ng Diyos to glorify His name, huwag niyong panghinayangan. Huwag kayong magdalawang isip. Dahil hindi nyo alam ang impact nito sa inyo. Hindi nyo alam kung ano yung gagawin ng Panginoon. Kaya nga, nandito yung babaeng ito, ano mo, sa totoo lang, sabi nga dito, balik tayo dito, sabi, how long, Lord? Sabi dito ni David, ano po, will you forget me forever? How long you will hide your face from me? How long shall I take counsel in my soul? Ano po, ganito yung kanyang puso, ano po, hanggang kailan, Lord? Ano po, nananalangin ako, Lord, nagpipray ako, sumusunod ako pero hanggang kailan? Ano po, pero actually, pagka ganito ang mga sitwasyon ng buhay natin, na how long, Lord? God tests our heart. God see our character. Itong pinaka-importante sa lahat. Kaya nga kapag tayo ano po, dumadaan ng mga pagsubok, ano po, suriin natin lagi ang ating puso. Lord, gusto ko ang character ko, ang puso ko. Kahit masakit, Lord, itama mo, Lord. Kahit nadudurog ako, Lord. Alam ko, one day, bubuin mo ito. Kahit masakit, Lord. Dahil alam ko, you are my healer. You are my comforter. You are my strength. So we have to declare. Kaya sabi nito, having sorrow in my heart daily. How long will my enemy be exalted over me? Consider and hear me, O Lord, my God. Enlighten my eyes, lest I sleep. Sabi po dyan, the sleep of the dead, lest my enemy say, I have prevailed against him. Lest those who trouble me rejoice when I am moved, but I have trust into your mercy. My heart shall rejoice in your salvation. I will sing to the Lord because He dealt bountifully with me. Amen. Ano po? Because He is my strength. Manghihina ang aking katawan. Ano po? Sabi ng Psalms, ano po, maalala ko lang. Pero He is my strength. Siya ang aking takbuhan. Siya ang aking lakas. Amen. Ano po? Mawalan man ako ng trabaho, alam ko si Lord, isinara niya ito dahil may gusto niyang buksan para sa akin. Amen. Huwag kagad tayo magbumurmur. Huwag kagad tayo na, ako na naman, Lord, ako na naman. Hindi ganoon, kapatid. Hindi ganoon. Kapag dumating ka sa moment na yan,
mas lalo kang lumapit sa Panginoon. At kapag ikaw ay dineliver ni Lord, sabi ni Lord, sabi sa Psalms, you prepare the table before my enemy. Paghahanda tayo, pagtatagumpay tayo ng Panginoon. At kapag dumaan ka doon, pag ikaw pinagtagumpay ng Panginoon, mas lalo ka pa rin lumapit sa Panginoon. Bakit? Dahil dito, yun nandun ang danger. The more na nagbibigtory ang isang mananampalataya, the more na lumalapit sa Panginoon. Kasi kapag hindi natin ito ginawa, nandun yung danger. Bakit? Lalabas na dyan yung self-righteousness. Kaya ko na. Sumasahod na ako, may trabaho na ako. O nakamove on na ako sa dati kong relasyon. Amen? May bago na ako, pero the more dapat na nandun tayo. Dapat nandun tayo. Amen? Ano po na? The more tayo lumalapit sa Diyos. Kasi, bakit? Kasi doon nakikita ni Lord, ano po, mabuti ang pagpapalaki ko sa anak ko na ito. Dapat ganito marinig natin sa Panginoon. Mabuti na lang dumaan tong anak ko sa ganitong hirap. Bakit? Kasi nakita ko na katatagan na binigay ko sa kanya, nagagamit niya na ngayon. Amen? Mabuti ang pagpapalaki ko sa kanya. Amen? So, wag agad magre-rebelde, wag agad magmumumor. Ano po? Wag agad na hindi mo na maipintang mukha, ano po, na hindi mo na makita sa iglesia, hindi na mananalangin, ayaw na makipag-coordinate sa mga gawain ng Panginoon. Sino pinagmamalakihan mo, kapatid? Kapag malaki ba tayo sa Panginoon? Sabi ni Lord, I am the vine and you are the branch. Kayo ang mga sanga, siya ang puno. Kapag tayo nawala doon, lahat ng nutrients, lahat ng meron doon sa puno, hindi na ma-absorb yung sanga dahil putol na. Amen? So sabi po dyan, kaya nga makikita natin, ano po, the sons of alarm, sabi dito ni Lord, ano po, is there's no balm in Gilead, is there no physicians there? Why then has health of daughter of my people not recovered? Pero ang totoo, may naghahanap ba talaga sa Diyos? May tumawag ba talaga sa Kanya? Amen? Yun lang naman kasi yun eh. We know that God is a God of healer. Ano po? He is our Jehovah Rapha. A healer. Is the great physician. Doctors. Amen? Alam mo, lahat ng karunungan ng doktor buhat sa Panginoon. Kahit sino pa yung pinakamagaling na doktor. Pinakadalubhasa. Katiting ang ibinigay ng Diyos, karunungan ng tao. Amen? Bakit hindi daw gumagaling ang kanyang bayan? Bakit hindi gumagaling ang bawat isa? Bakit hindi sila nagpo-progress? Bakit hindi sila nagmamature? Kasi wala talaga totoong naghanap sa Panginoon. Amen. Ang isang tao, amen, ano po? Sabi nga, makikita mo kapag may sakit ang isang tao, ang una niya na nasa isip, pumunta sa doktor. O uminom ng gamot. Amen. Pag may mga symptoms na siya, inuubo, hinihika, high blood, lahat po yan. Amen, ano po. So, tumataas ang sugar, hindi nakaligtas yan. So doon, amen, ano po. So, pero ang totoo, wala naghanap sa Panginoon. Walang sumangguni sa Kanya. Lord, ganito po yung sitwasyon ko. Kasi alam mo gusto ni Lord, yung nag-open tayo sa Kanya. Kahit masakit, sige. Kasi wala naman tayo makakapagtago sa Panginoon. Wala tayong itatago sa Panginoon. Lord, ito na lang ang meron ako at bukas wala na rin po ako. Pero yung pang-offer ko, sa'yo yan. Hindi yan pwede mawala. Lord, ang hirap po kasi ganito. Pero makikita mo yung sarili mo na nanagumpay ka day by day. Nag-gain ka ng strength, nag-gain ka ng wisdom. Bakit? Kasi sinasamahan ka ng Panginoon. No? Kapag the more na ina-afflict ka ni Lord sa mga bagay na hindi mo talaga the more ka lumapit sa Panginoon. The more na sabi nila the more na binibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon.
Ano po, for example, ano po, ang dati yung trabaho ng yung lingkod tagalinis ng floor. Ano po, pero nalipat dito sa commercial na almusa. Kung gaano kabigat ang trabaho ko, gaano na kagaan naman na yung ginagawa ko. Pero dito ko nakita yung danger na kailangan ko mas lumapit sa Panginoon. Amen. Dahil alam ko kung sino naglagay sa akin, sino nagpadala sa akin doon. Kaya kikilalanin natin kung sino gumagawa sa atin. Makagawa tayo ng gawa, sariling gawa na natin. Kaya ngayon, hindi mo na natin kailangan si Lord. Kaliwala na si Lord, pagising, okay na, tayo na, kape na agad, uwi na, trabaho na agad. Ano po? Kahit yung simpleng panalangin, Lord, thank you Lord sa buhay na ito. Tulungan mo kung gawin ang kalooban mo sa amin. Ito yung prayer na tinuro ng Panginoong Hesus sa mga disipulo niya. Di po ba? Hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Sabi pa nga ng Panginoon. So, ito po ay alarma. Amen, ano po? Kung may naghahanap pa sa Diyos, may nakaririnig pa ba sa kanyang boses? Amen? Alam niyo po, kapag narinig niyo ang boses ng Panginoon, boses pa lang ng Panginoon, kahit maliit lang yan, kung nagpipray ka na kagalingan, gagaling ka. Alam mo si Jairo, yung pinunong opisyal, amen, sabi, Lord, Panginoon, wag na kayong pumunta. Kasi alam niya kasi opisyal siya. Na kapag sinabi niya doon sa mga nasasakupan niya, tauhan niya, gawin mo ito, gagawin nila yon. Kaya alam niya yung otoridad meron sa Panginoon. Tayo din dapat alam natin yun. Lord, kahit small voice, ano po, pag narinig natin yan, amen, ano po, ibig sabihin, ano po, nandun ang tagumpay na. Ganun po yun. Nag-step in na tayo sa faith, sa power ni Lord. Kaya nga itong babae ito, kahit yung pinakadulo lang, Lord, kahit yung laylayan lang, dulong-dulo lang. Kahit yung dulong-dulo lang. Kasi alam ko, nandun na, nahawakan ko yon, may kagalingan. May kalakasan. May pag-asa. Amen? Ano po? Kaya nga sabi po dyan, ano po sa atin, tinuturo sa atin dito, ano po, na kailangan natin suriin ang ating sarili. Amen? Ano po? Suriin natin, kung ba talaga tayo ba ay namumuhay sa Diyos o tayo nananatili sa ating sarili. Sarili kong lakad, sarili kong desisyon, sarili ko tong buhay. Napaka-private. Magpaka-private ka rito, pagdating sa impyerno, private ka rin. Amen? Sabi po dyan, kaya nga sabi sa atin ni Lord, shake yourself, awake! Awake, shake yourself from the dust. Amen? Baka akala natin, sabi na, nakala natin, ano po, nandun pa rin tayo sa Panginoon. Akala natin, nagniningning pa yung ilaw na sa atin, pa rin nagdidim na. Kaya nga sabi ni Lord, shake. I-shake mo yung sarili mo. Gisingin mo, sabi ni Lord. Yan. Shake, ano po, gisingin mo sarili mo. Kalabitin nyo nga po yung katabi nyo. Gising! 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 Sige. Gisingin nyo. Gising! Church, gising! Ayan. And shake yourself from the dust. Sa kasalanan. Ano po? So, i-shake nyo. Sabi po dito, He will return to Jerusalem. Awake! Awake! Put your strength. Sabi ng Panginoon. Masyado nyo na inaksaya ang inyong lakas. Alam nyo po ba, ang dust symbolize din po yan ng sin. Karumihan kasi. At alam nyo po yung dust is pagkain po ng ahas. Di po ba sinabi sa Genesis, kasi nandun ako sa Genesis, alikabok ang kakainin mo. Ahas, sabi ng Panginoon. At ang pagkain ni Satan is kasalanan. Yan ang nagbibigay ng kapangyarihan kay Satan, yung kasalanan. Nagpapatatag, nagpapalakas sa kanya. Durugin mo yan. Hindi na itong panahon ng tulog. Have to shake. Shake, sabi niya, shake. Ano po?
Try nyo nga mag-shake. Shake nyo yung sarili nyo. Di po ba? Kapag shake nyo yung sarili nyo, may something na nagigising sa inyo, di ba? Na parang naano yung katawan nyo. Ganun din po. Awake, put your strength. Sabi, O Zion, put your beautiful garments. Asan na ang mga damit nyo? Baka nalubok na sa putikan. Amen? Nakalimutan nyo na. Kaya sabi ni Lord, mapalad ang naglilinis ng kanyang damit. Mapalad na laging ko nangungunyapit sa Panginoon. Dahil hindi magiging malinis yan kung wala tayo sa Panginoon. Amen? O Jerusalem, the holy city, from now on, sabi niya, the uncircumcised and certain, sabi po dyan, and unclean, no longer come into you, sabi niya. At mula sa araw na ito, hindi ka nag-agambalain ng mga yan. Ng mga hindi turi, mga hindi mananampalataya, yung mga nagpapasaway sa paligid mo, yung mga nagbibigay sakit sa ulo mo, na walang ginawa kundi i-torture ang pag-iisip mo, hindi ka nagagambalain niya, sabi niya. Shake yourself from the dust, arise and sit down, O Jerusalem. Loose yourself, sabi po, from the shackle on your neck, O captive daughters of Zion. Ikaw na nga naalipin, tama na, sabi ng Panginoon. Alam niyo, hindi gusto ng Panginoon at nasasaktan ng kanyang kalooban kapag gumagawa tayo ng mga bagay na hindi maganda, kasalanan. Kaya niya nga binigay ang Panginoong Hesus para meron tayong karapatan na huwag maalipin ng kasalanan. Na meron tayong karapatan ang kinin ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Di po ba, sa magulang, nung araw, gagawa sila ng will and testament para may karapatan sila sa mga ari-arian. Di po ba? Kahit sa husgado sila dumating, meron silang titulo. Last will, testament, ayan. Di po ba? Tayo rin mga Kristiyano, may titulo tayo. Natataka na nga, pag ginawa rin ng Panginoon, ito yung titulo natin, ito yung ipagmamalaki natin kay Satan. Ano po? Hindi, binayaran na ito ng Panginoon, binayaran na ito ng aking Diyos. At wala kang karapatan na alipinin ako. Dapat ganito tayo. Kahit yung pumasok pa lang sa isip mo, oy, lumayo ka, you're not invited. Ganun dapat tayo kasida. Ano po? Kaya makikita natin itong babaeng to. Alam niya yung karapatan niya eh. Dahil si Lord, God is the healer. God is merciful. So lapit siya. Kahit ipit na ipit, baka nagkaunda pilay-pilay pa dahil ang daming tao eh. Naranasan nyo na yung maraming tao umattend kayo, di ba? Sa Makamundo, di ba? Mga ate siya kahit nagsisiksikan. Ano ba yun? Bumaba pa yung na maraming nadisgrasya. Stampede. Ganito ang mundo. Ganito sila sumisigaw. Pumunta kayo dito, nakakaaliw dito. Magbukas ka sa FB, mababad ka kay FB, kay YouTube. Ganito ang sigaw ng mundo. Huwag kang makinig sa boss mo. May pinag-aralan ka, di siya marunong mag-English. Ganito ang mundo. Akala nyo, dapat marunong kayo. Dahil tayo yung mga anak ng Diyos, tatandaan natin yan. Dalalatin lagi ang Panginoong Hesus. Kaya nakakalungkot pag may nababalita yung Kristiyano, ganito, kilala nila. Pero dapat sa atin magsimula. Amen? Kilalanin natin ano po ang Diyos na sumasa atin. Kaya nga sabi dito, never give up, sabi po dyan. He will do great things, don't miss it. Ito po yung hindi pinalagpas ng babae. So huwag natin palagpasin when the opportunity comes sa ating buhay. Kapag dumating ang pagkakataon na binigay ng Panginoon, ano po, kahit yung sakit, ano po, pag dumating si Lord, ano po, nung ako po, nung kabataan ko, sabi ko, nung dumadalo-dalo ko rito, nakilala ko si Lord, sabi din, turo sa amin, ang Diyos ay nagpapagaling. Tinandaan ko yun. Kaya yung parang halos mabiyak-biyak ng ulo ko, pumunta ko sa CR. And I claim it, Lord, you are my healer.
Pagbaba, diretso yun. Magaling na. In a few seconds. Kaya alam ko, napatunayan ko sa sarili ko, God is my healer. Ano po? Kinonfirm ni Lord yung faith na narinig ko. Kasi with you, i-confirm nyo sa Panginoon. Hindi na mo pumasa bang magtanong sa Panginoon. Gustong-gusto nga ni Lord, lapit tayo lapit sa Kanya. Gustong-gusto rin ni Lord na lagi tayo nagsusumbong sa Kanya. Gustong-gusto rin ni Lord yun. The more din tayo nasasaktan, the more tayong nahihirapan, the more tayong kinukomfort ng Diyos. Kaya wag natin palagpasin yung pagkakataon na binibigay lagi sa atin ng Panginoon. Amen? Sabi po dyan. Ayan. Kaya nga makikita rito. Ano po? Ang liliit. Pakibuksan lang yung Biblia sa Isaiah 53 verse 35 verse 38. Inyong palakasin ang mahinang kamay. Sabi inyo daw palakasin yung mahinang kamay. Ibig sabihin, we have to pray. Pray, pray. Sa patatagin ng mga tuhod na lupaypay. Ito sabihin na pinanghihinaan ng loob. Pinanghihinaan ka ng loob sa sitwasyon mo. You have to pray. Kailangan maglumuhod sa Panginoon para mapalakas ang kalooban mo. Para mapalakas ka. Sabi ni Lord, huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos, ililigtas ka sa kamay ng kaaway. Ito yung siniguro ni Lord. I will rescue you, but in my perfect time, not your time. Ililigtas kita, hindi sa oras mo, sa oras ko. That during na hindi pa natin nararanasan, hindi pa natin natatanggap yung ginagawa ng Panginoon, ano po, or kagalingan may pinagpapray natin, kasi may ginagawa si Lord. Kaya hindi siya agad-agad yung, ito na gusto ko agad-agad, ito Lord, ito ngayon na Lord, hindi. Bakit? May binibuild sa atin si Lord yung karakter. Lagi nating iisipin yan. Pag darating tayo sa mga pagsubok, mababaw man ito, malalim man ito, yung parang wala ng pag-asa, yung karakter natin, lagi natin tatandaan sa harapan ng Diyos. Si Moises, alam niyo po, nung itatawid niya mga Israelita, bilang leader, napakahirap yun. Libo-libo ang kanyang pinapamunuan. Tapos kung ano na yung maririnig niya, Moises, dinala mo kami rito para ano, patayin na lang ng mga Israelita, ng mga Egyptian. Ano po? Kaya please, hindi natin alam kung paano lumuluhod ang ating mga leader. Amen? We must to support them. In every decision, most especially in prayer. Hindi natin alam kung ang burden ng mga yan. Even si Moises, hindi nila alam, pero ang alam lang ni Moises, tumawag sa Panginoon na tumiyak. Kaya tayo na mga tinuturuan, suportahan natin at ipagpray ang ating mga leader. Amen? Maging kaisa nila tayo, huwag tayo maging kabigatan nila. Amen? So, punta na dyan. So, sabi po dyan, kaya makikita natin dito, ang mga pilay, ano po, sabi po rito, ang mga bulag ay makakakita, umasa ka, na may makikita ka sa Panginoon, umasa ka, ipag-pray mo, i-claim mo, Lord, hindi na ako bulag sa mga ginagawa mo. Binuksan mo ang aking mata, nakikita ko yung gawa mo. At binuksan mo rin ang aking mata kung paano kilalanin ang mga masasama na gawa. Amen. Hindi na ako bulag, Lord. Sabi po dito, at makaririnig ang mga bingi. Hindi na ako bingi, Lord. Naririnig na kita. Alam mo ba, ang bingi, kahit sumigaw ka na sumigaw, hindi ka maririnig. Bingi nga eh. Amen. Ang bulag, kahit anong sabihin mo napakaganda na nakikita mo, hindi niya masasabing maganda dahil bulag din niya nakikita. Kaya nga sabi ni Lord, minsan pa, hindi na kayo magiging bulag. Hindi na kayo magiging bingi. At ang mga pilay ay lalakad na. Sabi po dyan, ang mga pilay ay lulundag na parang usa. Aawit sa galak ang mga pipi. Ayan. Wala ba? Narinig nyo na ba kung paano umawit ang mga pipi? May sound sila. Pero alam mo, ang kinaganda nito, sabi ni Lord, you will no longer pipi na. Aawit na kayo sa akin. Binuksan ko na ang mga bibig nyo. Kaya nga pag binuksan naman na ni Lord yung bibig nyo, yung mata nyo, yung tainga nyo, gamitin nyo para sa kapurihan ng Panginoon.
Hindi na kay pipi, hindi na kay bingi, hindi na rin kay bulag, hindi na rin kay pilay, naakayin pa. Amen. Sabi po dito, mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Amen. So ibig sabihin magkakaroon na ano po ng, di ba dito sa Saudi napakainit? Tuwang-tuwa tayo pag nakakita tayo ng dagat. Di ba ba? Ganito ang ginagawa ng Diyos. Amen. Sabi niya, ang mula sa kapatagan ng agos ng tubig dadaloy sa disyerto ng mga batis, ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa. Sa tigang na lupa ibubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gupad ay tutubuan ng mga tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawagin landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan. Ayan. So hindi sila, they are no longer, hindi na nila mararanasan yan. Sabi po dyan. Kaya magalak tayo, amen, Kung yung babae na yun, dahil sa kanyang pagpupumilit, dahil sa kanyang panalangin, dahil sa kanyang pagsusumamo, dininig siya ng Panginoon eh. Actually, hindi lang pumunta doon ng Panginoon dahil yun ang daanan papunta sa pupunta niya, kundi sinadya yun ng Panginoon, plano yun ng Diyos. Kaya yung mga nangyayari sa atin, lagi may plano si Lord. Sasadyain ni Lord na dadaan siya, napaparamdam siya sa inyo. Kaya nga, bakit? To confirm your faith to Him. Sabi po dyan, kaya nga watch out and move on na tayo, sabi po dyan. Ito sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Yung mga panahon na sinasabi mo, pinagre-rebelde mo sa Panginoon. Yung mga panahon na dinadanas mo, nakala mo, mag-isa ka lang sa buhay. Yung mga panahon na nakala mo, ikaw lang nasasaktan ka, ikaw lang may problema. Yung mga panahon na nakala mo, ikaw na lang lagi, Sabi ni Lord, ilimot mo na yan. Yung panahon kala mo, mag-isa ka na lang sa buhay. Yung panahon na kala mo, ikaw lang mag-isa na nagdadala ng kalbaryo. Na parang sa'yo lahat nakaasa. Pero sabi ni Lord, ilibing mo na sa buhay yan. Masdan mo, gagawa ko ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap, hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ko ng isang daan sa gitna ng disyerto, magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Sabi ni Lord, mamumuhay ka na ng tiwasay. Pero ang tanong, sabi dito sa atin, pinantaya mo ba ang pagkakataon yun? Nag-move on ka ba sa nakaraan mo? Alam niyo, ang pinakamahirap sa lahat, kapag nagaganap ang isang bagay, kapag hindi ka marunong mag-move on, hindi mo kayang tanggapin ang isang katotohanan. Amen. Tanggapin mo ang katotohanan. At angkinin mo rin naman, kilalanin mo rin naman ang katotohanan na si Lord ang kagalingan, kalakasan. He can give whatever I want sa buhay na ito. Hindi layaw, hindi mga layaw sa buhay. Can give peace, strength, kahit yung trabaho, si Lord na nagbibigay niyan. Baka akala natin nagkataon lang, pinasok ako ng kaibigan ko, kakilala ko. Hindi. Mali ka nung kapatid. Si Lord na nagplano niyan. Gulat na gulat ako, no? Akala ko sahod ko 1.8 lang. Akala ko, no? Pero galak na galak ko, nananabig ako, naiiyak ako. Lord, gusto ko na maranasan, gusto ko makita. Pero pagtanggap mo, ititest pa rin niya ni Lord. Hanggang kailan, anak? Lord, hanggang huling drop ng araw na yun sa iyo. Amen? Kaya nga, kapag ibinigay natin lahat sa Panginoon, ang isang baso, kapag punong-puno, hindi mo pwedeng lagyan yan, aapaw, masasayang. Pero kapag ang baso, empty yan, lalagyan at lalagyan ng Panginoon. Amen? Of course, syempre malinis. Amen? Kaya nga, mag-move on na tayo. Kalimutan na natin. Kagawa si Lord, ngayon binuksan ang ating mga mata. Hindi na tayo mga bulag sa katotohanan kung sino ang Diyos. At sa katotohanan, sino si Satanas. Ang katotohanan kung anong meron tayong titulo na pinangahawakan. At hindi na rin tayo bingi. Amen? Huwag na lang magbingi-bingihan, nga. Hindi na tayo bingi. Amen? Sa katotohanan, alam niyo po, kaya nga po, I'm so blessed, sa mga kapatid, na talagang sila mismo, inilalayo nila ang kanilang sarili. Wala naman ako matututunan. Mag-browse ako ng browse, 1 oras, 2 oras. Nakalimutan ko mag-pray. Wala nang masakit pa sa ulo eh.
Kasi bakit yung mga tao nagbabangay sa Facebook eh? Diba? Imagine yung basura nila kukunin mo. Yung sakit ng ulo nila gusto mong kunin. May nag-preach yun dito, ano po, hindi ako basurahan. Hindi ako basurahan ng ingay ng ibang tao, hindi ako basurahan ng mga pinagagawa nila sa buhay, hindi ako basurahan. Reserve ito ang temple na to para kay Lord. Amen? So, praise God. So, yun na lamang po at tayo po ay makakatayo. To God be the glory. Now and forever.